Aurora's point of view. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagising na walang iniisip na problema. Dahil sa araw-araw na pagmulat ko ng mata, iisa agad ang pumapasok sa isip ko. Kung papaano kami mabubuhay ngayong araw at papaano ko pagkakasyahin ang perang hawak ko para sa pagkain, gamot ni mama at pangangailangan ng dalawa kong kapatid na umaasa sa akin. Para bang wala silang ibang pwedeng sandalan kung hindi ako lang. Ako si Aurora, 22 anyos at sa murang edad. Para bang matagal na akong napagod sa buhay. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Dahil kapag tumigil ako, sinong gagalaw para sa pamilya ko? Wala na si Papa. Kaya't ako na lang ang inaasahan bilang panganay. Ate, gising ka na? Mahinang tawag ni Ella mula sa gilid ng kama habang nakasilip sa akin at hawak ang manipis na kumot. Napadilat ako't agad na bumangon kahit mabigat pang katawan ko. Kulang na naman ako sa tulog pero hindi na bago yun sa akin. Oo, bakit? Sagot ko habang inaayos ang buhok ko gamit ang daliri. May pasok po ako ngayon. Sabi niya na parang nag-aalala. Tumango ako at pilit na ngumiti. Alam ko naman, maghanda ka na. Ate, muli niyang tawag na medyo alinlangan ng tono. Napatingin ako sa kanya. Bakit? May baon po ba ako? Tanong niya. Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung ilang beses ko na itong naranasan. Yung tatanungin ka kung may maibibigay ka pero alam mong kulang ang hawak mo. Meron. Sagot ko kahit hindi ako sigurado kung saan ako kukuha. Napangiti siya ng konti at agad na tumayo para mag-ayos. Napabuntong hininga ko habang tumatayo at lumalabas ng kwarto papunta sa maliit naming kusina. Na halos hindi na maayos tingnan dahil sa luma nitong itsura at sa kakulangan ng gamit. Nandoon si James na nakaupo sa bangko habang nakatingin sa mesa na halos wala ng laman. Ate! Bati niya nang makita ko. Oh, gising ka na pala. Sagot ko habang binubuksan ang lalagyan ng bigas. Napakurap ako dahil wala ng bigas. Napahawak ako sa takip at pilit na pinipigilan ang sarili kong magpanik. Hindi pwedeng makita ng mga kapatid ko na nawawala ako sa sarili. May makakain pa po ba tayo? Tanong ni James ng diretsyo. Napatingin ako sa kanya at pilit na ngumiti. Mamaya na lang, bibili ako. Tumango siya ng mabagal na parang sanay na sa ganitong sagot. Sa kabilang kwarto, narinig ko ang sunod-sunod na pag-ubo ni Mama, kaya't agad akong napalingon at pumasok ron. Habang mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa tuwing maririnig ko ang ganun niyang ubo, parang may kumikirot sa dibdib ko. Ma! Tawag ko habang lumalapit sa kanya. Nakahiga siya. Maputla at halatang nangihina habang pilit na hinihigop ang hangin. Okay lang ako anak, huwag ka masyadong mag-alala. Sabi niya kahit halata namang hindi. Hinawakan kong kamay niya. Magpapatingin tayo ulit ha? Umiling siya. Wag na, gastos lang yun eh. Pangkain na lang natin yan. Hindi ako nakasagot agad dahil alam kong totoo ang sinasabi niya. Pero hindi ko kayang pabayaan na lang siya. Ako na pong bahala, sabi ko sa huli. Bago umalis si Ella, binigyan ko siya ng pambaon. Kahit na hindi ko alam kung sa susunod na araw ay magkakabaon pa siya. Paglabas ko ng bahay, bit-bit kong maliit na bag na halos wala ring laman. At habang naglalakad ako papunta sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho, iniisip ko na agad kung papaano kong pagkakasyahin ang kikitain ko ngayong araw dahil hindi pwedeng wala akong may iuuwing pagkain mamaya. Pagdating ko sa karinderya, agad akong sinalubong ng ingay ng kawalit amoy ng mantika. Aurora! Bagal mo! Sigaw ni Aling Tess habang nagluluto. Pasensya na po, ito na po. Sagot ko habang mabilis na nagsusuot ng apron at sumabak agad sa trabaho. Sunod-sunod ang orders, walang pahinga. At kahit pawis na ako hindi ako tumitigil. Dahil bawat sandok ng kanin, bawat plato na inaabot ko, katumbas nun ay perang kailangan ko para sa pamilya ko. Dagdagan mo naman tong ulam! Sigaw ng isang customer. Opo, sandali lang po. Sagot ko habang nagmamadali. Ngumiti ako kahit pagod na pagod ako.
Sanay na ako sa ganun at wala naman akong choice. Habang nagtatrabaho ako, hindi ko maiwasang mapaisip kung ganito na lang ba talaga ang buhay ko. Kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong sitwasyon. At kung may pag-asa pa bang magbago ang lahat. Sa tuwing naiisip ko ang mga kapatid ko at si mama, agad kong tinatanggal ang ganitong mga tanong sa isip ko. Dahil hindi ko kailangan ng pagdududa. Kailangan ko ng lakas. Hindi ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko dahil ako nang tumayong haligi ng tahanan namin. At kahit masakit yun sa akin, tinanggap ko na lang dahil mas mahalagang mabuhay kami kesa sa pangarap ko. Sa murang edad, natutunan kong mag-budget ng bawat piso. Pagtitipid sa bawat pagkain at magsakripisyo para lang may maibigay sa pamilya ko. Kahit kapalit nito ay ang sarili kong pangarap. Pagkatapos ng mahabang araw, umuwi akong pagod pero may dala kahit papano na pwedeng kainin. Pagpasok ko sa bahay, agad akong sinalubong ni Ella. "Ate, may ulam ka pong dala?" Tanong niya agad. "Meron," sagot ko habang inaabot ang dala ko. "Yehey! Makakakain na tayo!" Sabi niya agad na pumunta nang sa mesa. Si James naman ay tahimik lang na lumapit at tumulong sa pag-aayos. Habang si Mama, pilit na bumangon para makisalo. "Aurora, kumain ka na ba anak?" Tanong ni Mama. "Opo," sagot ko kahit hindi pa. Hindi ko na kailangan dahil mas kailangan nila. At isa pa, kumain naman ako kaninang tanghali. Habang pinanonood ko silang kumakain, hindi ko maiwasang mapangiti kahit pagod na ako. Dahil kahit papano napakain ko sila. At iyon ang pinakamahalaga sa akin. Pero sa likod ng ngiting yun, alam kong hindi sapat ang ginagawa ko. Alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ng mas malaking pera para sa gamot ni Mama. Para sa pag-aaral nila Ella at James at para sa kinabukasan namin. At hindi ko alam kung paano ko yun makukuha. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ako susuko. Kahit gaano kahirap at kahit gaano kasakit. Gagawin kong lahat para sa pamilya ko. Dumaan pang mga araw na halos hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagising ng may kaba sa dibdib. Dahil sa bawat pagising ko, mas lalo kong nararamdaman na pabigat ng pabigat ang sitwasyon namin. At kahit anong pilit kong pagkasyahin ang kinikita ko sa karinderya, parang palaging kulang at hindi na sapat para sa dami ng pangangailangan sa bahay. Lalo na sa gamot ni Mama at sa pang-araw-araw na gastusin nila Ella at James na pareho pang nag-aaral at umaasa sa akin. "Ayos ka lang ba, anak? Pasensya na kung wala akong magawa para tulungan ka, ha? Kung wala lang sana akong sakit matutulungan kita sa lahat ng bayarin. Sa totoo lang naiinis na rin ako sa sarili ko. Naging pabigat na ako sa'yo." Sambit ni Mama nang lapitan niya ako. Tipid akong ngumiti. "Huwag ka pong mag-isip ng ganyan, Mama. Hindi ka po pabigat. Opo, aminado akong nahihirapan ako sa sitwasyon natin pero hindi naman po ako susuko. Malalampasan natin ang lahat ng ito." Sa loob ng masikip naming inuupahang apartment na halos hindi na kasyang 4 na tao, unti-unti kong nararamdaman na parang lumiliit ang mundo ko habang nadaragdagan ng problema na hindi ko kayang takasan. Dahil kahit saan ako tumingin ay perang kailangan at yun ang bagay na wala ako. 2 buwan na kaming hindi nakakabayad ng renta. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na pasan ko. Naiiyak ako sa tuwing may isip ko kapag siningil na kami. "Ate?" Mahinang tawag ni Ella habang nakatayo sa pintuan. "Oh, bakit?" Sagot ko habang nakaupo sa gilid ng kama at hawak ang maliit na sobre kung saan ko'y tinatago ang kinikita ko. "May dumating na naman po kanina," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. "Sino?" "Yung caretaker. Sabi niya pinapatawag ka raw ni Sir Rudolph." Parang may kumirot sa dibdib ko. At alam ko na kung bakit. Tumango ako at pilit na ngumiti. "O sige, bababa ako mamaya." "Ate," muli niyang tawag. "Bakit? Papaalisin na ba tayo?" Tanong niya habang nanginginig ang boses. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kapatid ko. "Hindi," sagot ko sa huli kahit hindi ako sigurado.
Aayusin ko to. Basta't magtiwala lang kayo kay ate. Hindi tayo papaalisin dito. Gagawa ko ng paraan. Pagbaba ko sa ground floor ng building, agad kong naramdaman ang lamig ng hangin sa hallway. Parang mas lalo pang nagpapabigat sa pakiramdam ko habang papalapit ako sa opisina ng may-ari ng paupahan, na si Rudolph. Kilala sa amin bilang isang tahimik pero mayamang negosyante. Hindi siya yung typical na landlord na madalas mong makikitang nakikipag-usap sa mga tenant dahil bihira siyang lumabas at makisalamuha sa iba. At kahit mayaman siya at maraming ari-arian, halata sa mukha niyang lungkot na parang may matagal na siyang pinagdadaanan na hindi niya kayang takasan. Namatay kasi ang asawa niya ilang taon nang nakakalipas. At simula noon ay mas lalo siyang naging sarado sa mundo. At mas pinili niyang manahimik at magtrabaho kesa ang makisalamuha. Huminto ako sa harap ng pinto ng opisina niya at huminga ng malalim bago kumatok. "Pasok!" Malamig na boses ang sumagot mula sa loob. Binuksan kong pinto at dahan-dahang pumasok habang pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Nandun siya, nakaupo sa likod ng malaking mesa. Maayos ang ayos ng damit, seryoso ang muka, at walang emosyon habang nakatingin sa mga papel sa harap niya. "Umupo ka," sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Umupo ako sa harap niya habang magkahawak ang kamay ko na halos pawisan na sa kaba. Ilang segundong lumipas nang walang nagsasalita, hanggang sa tuluyan siyang nag-angat ng tingin sa akin. "Alam mo na siguro kung bakit kita pinatawag," sabi niya ng diretsyo. Napayuko ako. "Opo." "3 buwan na ngayon ang rentang hindi niyo pa nababayaran," dagdag niya. Napakurap ako saka mabagal na tumango. "Opo." Mahina akong sagot. "Kailangan niyong umalis kung hindi niyo mababayaran ang renta niyo." Malamig niyang sabi na parang walang emosyon. Nanlambot ang katawan ko. "Sir, pakiusap po," sabi ko habang unti-unting naiipon ng luha sa mga mata ko. "Bigyan niyo po kami ng konting oras pa. Gagawa po ako ng paraan para makabayad ng upa." Nakatitig lang siya sa akin habang ako'y naiiyak na. "Wala po kaming mapupuntahan," dagdag ko habang pilit kong pinipigilan ng pag-iyak. "May sakit pong mama ko eh. Hindi niya kakayanin ng paglipat. Wala rin po kaming pera panlipat." Hindi pa rin siya nagsasalita. Tinitigan niya lang ako na parang sinusukat ang bawat salita ko. Mas lalo naman akong kinabahan sa pagtitig niya. Pakiramdam ko, hindi siya maaawa sa akin. "Hindi naman pwedeng ganun na lang palagi. Kayo lang ang late magbayad sa lahat ng tenant ko." Napayuko ako. Alam kong kami lang ang ganun. Kasi kami lang naman ang pinakamahirap ang sitwasyon sa lahat ng nangungupahan sa apartment niya. "Pero gagawin ko pong lahat para mabayaran yan," sabi ko habang nanginginig ang boses. "Magtatrabaho pa po ako ng mas mahaba sa karinderya. Huwag niyo lang po kami paalisin. Promise po sa inyo na gagawin kong lahat. Nakikiusap po ko." Lalong kumabog ang dibdib ko sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Para kasing wala siyang balak na paniwalaan ako. "Hindi naman pwedeng puro pangako ka na lang, Aurora. Magiging unfair ka sa iba na palaging on time magbayad." Napapikit ako sandali. Hindi ko alam kung saan pa ako uhugot ng lakas para magmakaawa. Pero hindi ako pwedeng tumigil. "Sir, kahit konting palugit lang po. Kahit 1 buwan na lang po. Magbabayad po ako, promise. Gagawa po ako ng paraan, kahit anong paraan. Makabayad lang po ako sa inyo." Pinagmasdan niya ako ng ilang segundo. At sa sandaling yun, pakiramdam ko'y hinuhubaran niya ang buong pagkatao ko para makita kung nagsisinungaling ba ako o hindi. "1 buwan," sabi niya sa wakas. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. "Sige, 1 buwan pang palugit. Pero kung wala pa rin kayong maibabayad, aalis kayo. Hindi na ako magdadalawang isip pang paalisin kayo." Tumango ako agad habang naluluha mga mata. "Opo, salamat po. Promise ko po gagawa po ako ng paraan." Tumayo ako at bahagyang yumuko bago lumabas ng opisina niya. Paglabas ko, doon ko natuluyang hindi napigilan ang sarili ko. Napahawak ako sa pader habang tuloy-tuloy ang pagluha ko. Hindi dahil sa napagalitan ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Pero kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng tumira kami sa kalye ng pamilya ko.
Hindi ko namalayan kung papaanong lumipas ang isang buwan na ibinigay sa akin ni Rudolph. Dahil sa bawat araw na dumadaan, parang mas lalo akong hinihila pababa ng sitwasyon namin. At kahit na anong pilit kong maghanap ng paraan, wala pa rin akong mahanap na sapat na pera para mabayaran ang renta namin. Kaya sa halip na gumaan ang pakiramdam ko habang papalapit ang huling araw ng palugit, mas lalo lang akong kinakabahan. Dahil alam kong wala akong maiyaharap sa kanya, kung hindi puro pangako na naman. Halos hindi na ako natutulog ng maayos sa mga nakaraang linggo. Dahil pagkatapos ng trabaho sa karinderya, naghahanap pa ako ng iba pang pwedeng pagkakitaan. Pero kahit na anong pagod ang ibigay ko sa sarili ko, hindi pa rin sapat ang kinikita ko para maabot ang halagang kailangan ko. Kaya sa tuwing umuwi ako sa apartment at nakikita ko sila Elliot James at si Mama na umaasa sa akin, pakiramdam ko ay lalo akong nasasakal dahil hindi ko alam kung paano ko sila ililigtas. Ate, okay ka lang? Tanong ni Ella isang gabi habang pinagmamasdan akong nakatulala sa mesa. Oo naman, sagot ko agad kahit halata namang hindi. Parang lagi kang pagod, sabi niya. Ngumiti ako ng pilit. Normal lang yun kasi nagtatrabaho ako. Pero kapag nakapagpahinga na ako, magiging okay na rin ako. Sige po, ate, pahinga ka na. Lumipas pang mga araw. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Maaga pa lang ay gising na ako kahit halos hindi ako nakatulog dahil sa kaba. At habang inaayos kong sarili ko, pakiramdam ko, unti-unting bumibigat ang dibdib ko sa bawat segundong lumilipas. Dahil alam kong haharap ako sa sitwasyon na wala akong maibibigay na solusyon. Ate? Tawag ni James habang nakaupo sa gilid ng kama. O bakit? Sagot ko. Pupunta ka na naman kay Sir Rudolph? Tanong niya. Tumango ako sa ngumiti ng pilit. Magbabayad na tayo? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Basta, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala. Sagot ko. Pagkatalikod ko, parang gusto ko nalang maiyak sa bigat ng dala ko. Pagkalabas ko ng apartment, mabigat ang bawat hakbang ko papunta sa opisina ni Rudolph. At habang papalapit ako, pakiramdam ko ay lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Dahil sa takot na baka ito na ang huling araw na makikita kong lugar na tinutuluyan namin. Huminto ako sa harap at huminga ng malalim bago kumatok. Pasok! Binuksan kong pinto at pumasok lang habang pilit kong pinipigilan ng sarili kong manghina. Walang emosyon siyang tumingin sa akin, habang ako naman hindi alam ang sasabihin. Umupo ako sa harapan niya pero hindi ko magawang tumingin ng diretsyo sa kanya. Kamusta ang isang buwan? May pambayad ka na ba ngayon? Tanong niya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Napayuko ako at naramdaman ko na lang na tumutulo na mga luha ko. Pasensya na po. Sabi ko habang nanginginig ang boses. Hindi ko po kaya. Hindi ko po nakayanan Wala po akong naipong pera. Hindi ko na napigilang humagulgol. Pakiramdam ko kasi, kailangan kong ilabas ang bigat ng nararamdaman ko. Sinubukan ko po ang lahat. Nagtrabaho po ako ng doble. Naghahanap pa po ako ng ibang pagkakakitaan pero kulang pa rin po. Wala pa rin po akong naipong pambayad Napunta po kasi sa gamot ni Mama at iba pang gastusin sa bahay. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Pakiusap po, huwag niyo po kaming paalisin. Sabi ko habang tuloy-tuloy ang pag-iyak. Wala po kaming mapupuntahan Ay sakit po ang mama ko. Hindi niya kakayanin. Kung sa kalsada na kami titira. Pakiramdam ko'y lalong bumigat ang hangin habang hinihintay kong sasabihin niya. Hanggang sa tuluyan na siyang magsalita. May isang paraan. Sabi niya ng mababa ang boses. Napatingin ako sa kanya. Kung gusto mong manatili kayo dyan, dagdag niya. Ano po yun? Tanong ko. Hindi siya ngumiti at diretsyo lang ang tingin niya sa akin. Libreng upa ng 1 taon. Kapalit ng 3 gabi. Parang may sumabog sa tenga ko. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Ano po? Tanong ko na halos pabulong. 3 gabi. 3 gabi kang magiging akin. Kapalit ng 1 taong libre niyong pagtira sa apartment. Nanlambot ang katawan ko sa sinabi niya.
Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi ako makagalaw at hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo sa kondisyon ko. Choice mo pa rin naman ang masusunod. Napapikit ako. Pakiramdam ko'y gumuho ang lahat. Hindi ko inakala na darating ako sa puntong ito. Hindi ko inakala na harap ako sa ganitong klase ng desisyon. Sir, mahina akong sabi habang nanginginig ang boses ko. Pag-isipan mong maigi. Bibigyan kita hanggang bukas para makapag-isip. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong naupo ron habang nakatulala. Sa dami ng pumapasok sa isip ko, hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Ang hiya, ang takot, o ang desperasyon. Hanggang sa unti-unting pumasok sa isip ko ang mukha ng pamilya ko. Si mamang nakahigat ng hihina. Si Ella na pilit nag-aaral kahit halos wala ng baon. At si James na tahimik na umaasa sa akin. At sa sandaling yon, alam ko ng sagot. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Tatanggapin ko pong alok nyo. Sabi ko habang pilit kong pinatatatag ang sarili ko, kahit parang durog na ang loob ko. Sandali siyang napatitig sa akin bago tumango ng marahan. Okay, sige. Kapag natapos mong 3 gabi na kondisyon ko, 1 taon kayong libreng mangupahan dyan. Pati kuryente at ilaw ako magbabayad. Napapikit ako sandali. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mangyayari. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Kahit gaano kasakit at kahit gaano kahirap, gagawin ko para sa pamilya ko. Aurora's point of view. Kinabukasan, matapos kong tanggapin ang kasunduan na kahit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos matanggap sa sarili ko, nagising ako ng maaga na mabigat ang pakiramdam at parang may nakadagan sa dibdib ko. Alam kong magsisimula ng bagay na hindi ko inaakalang darating sa buhay ko. Pero pinili kong harapin dahil wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ang iligtas ang pamilya ko kahit kapalit nito ay ang sarili ko. Dahan-dahan akong bumangon habang tinitingnan sila Ella at James na mahimbing pang natutulog sa tabi ko. Habang si Mama, nakahiga sa kabilang sulok ng kwarto. Mabagal ang paghinga pero kahit ganon, pilit pa rin niyang nilalabanan ang sakit niya. At sa sandaling yun, mas lalo kong pinatatag ang loob ko dahil sa kanila. Gagawin ko ang lahat ng ito at hindi ko pwedeng ipakitang natatakot ako. Ate, mahinang tawag ni Ella nang magising siya. Oh, gising ka na? Sagot ko habang pilit na ngumiti. Aalis ka na naman po? Tanong niya. Tumango ako. May aasikasuhin lang ako para may pangkain tayo mamaya. Babalik ko po agad? Tanong niya. Oo naman, basta didiskarte lang si ate ha? Sagot ko sabay ngiti ng pilit. Hindi ko kayang sabihin sa kanilang totoo. Lumabas ako ng apartment at doon ko na nakita si Rodolph na naghihintay sa labas. Nakasuot ng maayos na damit at nakasandal sa sasakyan niya habang nakatingin sa akin. Handa ka na ba? Mahinahong wika niya. Tumango ako kahit kinakabahan. Opo. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pumasok ako. Habang pilit kong pinakakalma ang sarili ko dahil hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin at kung anong mangyayari sa amin. Naging tahimik ang biyahe dahil walang umiimik sa aming dalawa. Hindi rin naman ako makapagsimula ng usapan dahil sa dami ng iniisip ko. Hanggang sa napansin ko na hindi na pamilyar ang dinadaanan namin. Saan po tayo pupunta? Tanong ko sa huli. Malalaman mo rin. Sagot niya ng maiksi. Hindi na ako nagtanong pa. Ilang oras ang lumipas at naramdaman ko ang lamig ng hangin at nakita ko ang mga puno sa paligid. Tagaytay? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ako sanay sa ganitong lugar at parang ibang mundo kumpara sa kinalakihan ko. Huminto ang sasakyan sa isang malaking rest house na halatang mamahalin at maayos ang pagkakagawa. Bumaba ka na, sabi niya kaya't agad akong sumunod. Pagpasok ko sa loob, agad akong natigilan dahil sa ganda ng lugar. Parang hindi ko kayang isipin na may mga ganitong bahay na pagmamay-ari ng isang tao. Sa inyo po ito? Tanong ko. Oo, isa lang ito sa mga properties ko rito. Napatingin ako sa kanya habang nanlalaki ang mga mata ko. Wow, ang dami niyo po palang pagmamay-ari na ganito. Tumikhim siya sabay tingin sa paligid.
May ilan pang bahay na pinauupahan at may mga commercial spaces din ako rito. Sagot niya na parang normal lang ang sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Napakalayo ng mundo niya sa mundo ko. Doon ko napagtanto na iba talaga kapag may perang isang tao. Doon tayo kakain. Total, gusto ko rin namang bisitahin ang lugar na ito. Hindi ko na alam kung bakit pero nagulat ako sa sinabi niya. Dahil ang inaasahan ko ay iba. Akala ko diretsyo na kaming gagawa ng milagro. Inihatid niya ako sa dining area kung saan may nakahandang pagkain na halatang mamahalin. Mga hindi ko pa natitikman kahit kailan. Napatingin ako sa kanya. Gwapo si Rudolph at hindi halatang nasa edad 45 na siya. Umupo ka. Mahinahong utos niya. Agad akong sumunod at nagsimula na kaming kumain. Kumain ka ng marami, huwag kang mahihiya. Sabi niya. Opo, sagot ko. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw dahil hindi ako sanay sa ganitong setup. Pero pinilit kong kumain ng maayos kahit kinakabahan pa rin ako. Hindi ka ba komportable? Tanong niya. Hindi po sa ganon, nanibago lang po ako. Tumango siya. Hindi mo kailangang magpanggap rito. Kumain ka lang ng kumain. Maraming pagkain akong inihanda. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ewan ko ba pero noong una, nakaramdam ako ng inis sa kanya dahil sa gusto niyang kondisyon. Pero ngayon, narealize ko kung bakit yun ang gusto niya. Siguro, sa tagal na walang babae sa buhay niya, gusto niya ulit maranasan ng init. Matapos kaming kumain, inilibot niya ako sa buong rest house. At sa bawat sulok na nakikita ko, mas lalo akong namamangha dahil sa ganda't lawak ng lugar. Lahat po ito sa inyo? Tanong ko habang nakatingin sa malawak na tanawin. Oo, sagot niya. Ang yaman niyo po pala talaga. Nasabi ko nang hindi ko napigilan. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang nakatingin sa malayo. Hindi ibig sabihin yan, masaya na ako. Sabi niya sa huli. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero may lungkot sa boses niya. Hindi na ako nagsalita pa dahil tinuon ko na lang ang tingin ko sa magandang view. Habang papalapit ang gabi, unti-unting bumabalik ang kaba sa dibdib ko. Dahil alam kong hindi ako basta dinala rito para lang kumain at maglibot. Sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo akong kinakabahan sa kung anong mangyayari. Sir, tawag ko. Bakit? Sagot niya. Ngayon na po ba magsisimula ang unang gabi ng kasunduan natin dito? Tapos na tayo rito. Sagot niya. Nagulat ako sa sinabi niya kaya nanlaki ang aking mga mata. Ha? Hindi ko napigilang masabi. Uuwi na tayo. Dagdag niya. Hindi ako agad nakapagsalita dahil hindi iyon ang inaasahan ko. Ang akala ko, ngayon ang unang gabi namin. Sumunod lang ako sa kanya palabas at sumakay ulit sa kanyang sasakyan. Habang ang isip ko'y magulo at puno ng tanong na hindi ko masagot. Bakit wala siyang ginawa? Ang akala ko ba gusto niya akong angkinin. Hindi ko na yun naitanong sa kanya. Naging tahimik ulit ang biyahe pabalik. Pagdating namin sa apartment, binuksan niya ang trunk ng sasakyan at inilabas ang ilang paper bags. Dalhin mo na itong natira nating pagkain sa inyo. Sabi niya. Talaga po? Ayos lang po sa inyo. Marami po ito masyado. Sawa na ako sa mga yan. Ipakain mo na sa kanila. Binuksan kong isa't nakita ko ang mga pagkain at bagong damit para sa mga kapatid ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ibigay mo rin yan sa dalawa mong kapatid. Nakita ko kasing sira ng suot nilang damit kahapon. Kaya nagpabili ako sa kasambahay ko. Napatitig ako sa kanya at hindi ko mapigilang mangilid ang luha ko. Salamat po. Sabi ko habang hindi ko maiwasang maluha. Tumango lang siya at hindi ngumiti. Walang anuman, bukas ulit. Sabi niya bago sumakay at umalis. Pagpasok ko sa apartment, agad akong sinalubong nila Ella at James. Ate! Masaya nilang bate. Ano po yan? Tanong ni Ella habang nakatingin sa dala ko. Para sa inyo ito. Sagot ko sabay abot ng paper bag. Ate, bagong damit to sabi ni James. Ang daming pagkain. Dagdag ni Ella. Napangiti ako habang pinanonood silang masaya.
Si mama naman nakatingin lang sa akin na parang gustong magtanong pero pinili niyang manahimik. At ako? Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Kasi nagtataka ako kung bakit ganun ang naging trato sa akin ni Rudolph. Pero nagpapasalamat ako sa kanya ngayong araw dahil nakakain ng masarap ang pamilya ko. Aurora's point of view. Kinabukasan ay muli akong sinundo ni Rudolph ng maaga. At kahit na mas maayos ang pakiramdam ko kumpara kahapon, hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano na naman ang mangyayari sa araw na yon at kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong sitwasyon na pinasok ko para lamang mailigtas ang pamilya ko. Sumakay ako sa kotse niya habang nakatingin lang sa bintana at pinanonood ang mga taong abala sa kanilang buhay na para bang normal lang ang lahat. Samantalang ako, papasok na naman sa isang araw na hindi ko alam kung papaano ko haharapin ng buo ang sarili ko. Saan po tayo ngayon? Tanong ko nang hindi na nakatiis sa katahimikan. May pupuntahan tayo. Sagot niya ng maiksi. Hindi na ako nagtanong pa dahil alam ko namang hindi siya mahilig magpaliwanag at mas pinili niyang ipakita na lang kung anong gusto niya mangyari. Unang dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant na halatang hindi ko kayang pasukin kung ako lang. Sa itsura pa lang ng lugar, alam mong hindi yun para sa mga taong katulad ko, na sanay lamang sa karinderya at simpleng pagkain. Dito tayo kakain. Sabi niya habang binubuksan ng pinto para sa akin. Saglit akong nag-alangan pero pumasok pa rin ako. Pag-upo namin, agad kaming inasikaso ng waiter at inilapag ang menu sa harap ko. Halos hindi ko maintindihan ang laman dahil puro pangalan ng pagkain na hindi ko pa naririnig. Anong gusto mo? Tanong niya. Kahit ano na lang po, sagot ko. Tinitigan niya ako sandali bago siya nag-order para sa aming dalawa. Tahimik kaming kumakain pero hindi ko maiwasang mapansin na paminsan-minsan ay napapatingin siya sa akin na para bang may gustong sabihin pero pinipili niyang wag magsalita. Hindi ka pa rin sanay? Sabi niya bigla. Hindi po talaga. Sagot ko habang bahagyang napapangiti. Ibang mundo po ito para sa akin. Masasanay ka rin. Matapos kumain, muli kaming bumiyahe. Kung saan-saan niya ako dinala. Mula sa iba't ibang lugar hanggang sa makarating kami sa isang kilalang beach resort na mas lalo pang nagpamangha sa akin dahil sa ganda ng paligid at sa linis ng dagat na ngayon ko lang nakita. Magpapahinga tayo rito, sabi niya. Sumunod ako sa kanya habang pinagmamasdan ng paligid. Hindi ko maiwasang mapaisip kung paano nagkakaroon ng ganitong klase ng buhay ang isang tao. Habang ang iba naman, hirap na hirap makaraos sa araw-araw. Pagpasok namin sa loob ng resort, inihatid kami sa isang private room na nakaharap sa dagat. At sa sandaling yon, naramdaman ko na muling bumalik ang kaba sa dibdib ko dahil alam kong dito na mangyayari ang bagay na pinili kong tanggapin. At habang nakatayo ako sa gitna ng kwarto, hindi ko alam kung paano sisimulan ang lahat. Aurora, tawag niya. Napatingin ako sa kanya. Huwag kang matakot. Alam kong hindi mo gusto ang gagawin natin pero napagkasunduan na natin to at hindi naman kita pinilit. At isa pa, matagal na panahon din akong mag-isa. At ngayon ko lang ulit mararanasan to kaya't ito ang naisip kong kondisyon. Hindi na ako nagsalita pa. Tumango na lang ako habang nangingilid ang luha sa mga mata ko. Sa gabing yon, ibinigay ko kay Rudolph ang aking sarili. Para sa pamilya ko, ibinigay ko ang sarili ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay kung papaano niya akong tratuhin pagkatapos. Hindi niya ako itinuring na parang isang babaeng pangkama lamang. Sa halip, inasikaso niya ako. Tinanong kung ayos lang ba ako at hindi niya ako iniwan sa isang sulok na parang wala lang nangyari. Okay ka lang? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Opo, sagot ko kahit hindi pa maayos ang sarili ko. Tumango siya at kumuha ng tubig para sa akin. Uminom ka muna, pagkatapos magpahinga ka. Magpapakuha ko ng pagkain natin. Mahinahong sabi niya. Tinanggap ko yon habang nakatingin sa kanya. Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito ang iniisip kong mangyayari. Makalipas ang ilang oras, lumabas kami ng kwarto at naglakad sa gilid ng dagat.
Kahit medyo makirot ang magkabilang hita ko, ininda ko yon dahil gusto kong damhin ang sariwang hangin sa labas. Pinanood ko ang alon na paulit-ulit na humahampas sa buhangin. At sa bawat hakbang namin, ay nararamdaman ko na unti-unting nagbabago ang tingin ko sa kanya. Sigurado ka bang ayos ka lang? Pasensya ka na, Aurora. Ayos lang po. Sumang-ayon naman ako sa napagkasunduan natin. Tumikhim siya sa ngumiti ng tipid. Unang beses kong makita siyang nakangiti. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sabi niya. Sige po, sir. Salamat po. Huwag mo na akong tawaging sir. Rudolph na lang. Ayos lang sa akin kung may sama ka ng loob dahil sa nangyari sa atin. Pero gusto ko lang din na maintindihan mo na lalaki lang din ako at may pangangailangan. Pero hindi naman ako masamang tao. Ilang segundo ko siyang tiningnan saka tumango. Pakiramdam ko naman ay mabuti siyang tao. Dahil hindi niya ako basta itinrato na para usan niya lang. May pakialam siya sa akin at iniintindi ang nararamdaman ko. Sa mga sumunod na araw, binilhan niya ako ng kung ano-ano. Mula sa damit hanggang sa mga bagay na hindi ko naman hinihingi, pero kusa niyang ibinigay. Na para bang normal lang yun sa kanya. Hindi ko nga namalayang tapos ng 3 gabi namin. Naging komportable na kasi ako bigla sa kanya. Hindi niyo na po kailangan gawin to. Sabi ko habang hawak ang mga paper bag. Gusto kong gawin to. Nakita kong sira-sira ng damit mo at luma na. Mamaya magpapadeliver ako ng pagkain niyo dito. Sige po, salamat po ulit. Walang anuman, pero wag ka nang magpo kapag kausap mo ko. Alam kong malayo ang agwat natin sa isa't isa, pero wag mo namang iparamdam sa akin na masyado na akong matanda. Mahina akong natawa saka napakamot sa ulo. Okay, sige, salamat ulit. Nakita kong muli ang pagngiti niya. Mas lalo siyang gumagwapo kapag nakangiti ng ganon. O sige na, magpahinga ka na. Sa susunod na linggo na kita pupuntahan rito. Kakain ulit tayo sa labas. Pagkasakay niya sa kanyang sasakyan, bumuga ako ng hangin at saka ngumiti. Nakangiti akong umakyat ng hagdan patungo sa apartment unit namin. Hindi pa man ako sigurado pero ang masasabi ko, komportable na akong kasama siya. Hindi ko na malayan kung papaanong lumipas sa mga buwan. Sa dami ng nangyari sa buhay namin at sa bawat araw na dumadaan, mas lalo kong nararamdaman na unti-unting gumagaan ang lahat. Kung iisipin ko ang dati naming kalagayan na halos wala kaming makain at hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa renta, ngayon ay parang ibang mundo na ginagalawan namin. Kaya hindi na ako nagsisisi sa naging desisyon ko. Sa tulong ni Rudolph, naging maayos ang kalagayan namin. Hindi na ako araw-araw nag-aalala kung saan kami kukuha ng pagkain at kung papaano kong pagkakasyahin ang maliit kong sahod. Dahil siya na mismong tumutulong sa amin. At hindi lang yon, mas naging madalas na rin ang pagpunta niya sa apartment para kamustahin kami at siguraduhin na maayos ang lagay ni mama at ng mga kapatid ko na unti-unti na rin nasanay sa kanya. Anak, may relasyon ba kayo ni Rudolph? Wala ka namang kasing sinasabi sa akin at ngayon lang ako magtatanong sa'yo. Sabi ni mama isang beses. Huminga ako ng malalim saka ngumiti. Hindi pa po malinaw pero ang masasabi ko lang, masaya po kung kasama siya. Naisip ko nga po na mas masarap palang kasamang hindi kaedad kesa naman sa kaedad ko na puro pakilig lang pero wala namang pangarap sa buhay. Hindi naman sa nagustuhan ko siya dahil mayaman siya. Pero kasi may pakialam siya sa inyo na pamilya ko. Hindi lang ho sa akin. Tipid na ngumiti si mama saka hinawakan ako sa kamay. Kung sa kanya ka masaya, susuportahan kita anak. Nakikita ko namang masaya ka sa kanya at ganun din siya sa'yo. Lumipas pa ang mga araw. Habang abala ko sa paglilinis ng maliit naming sala, bigla siyang dumating na may seryosong ekspresyon sa muka. Aurora, tawag niya habang nakatayo sa pintuan. Oh, bakit? May kailangan ka ba? Aalis ba tayo ngayon? Sagot ko habang napapatingin sa kanya. Kailangan nating mag-usap. May gusto akong sabihin sa'yo. Napahinto ako sa ginagawa ko at lumapit sa kanya habang kinakabahan. Hindi ko alam kung tungkol saan ang sasabihin niya. Ano ba yun? Tanong ko. Mag-impake na kayo. Napakunot ang noo ko. Bakit? Ano bang meron? Lilipat na kayo. Dagdag niya. Napatingin ako sa kanya dahil hindi ko maintindihan ang sinasabi niya.
Saan? Ang akala ko ba hindi mo kami paaalisin? Na 1 taon kaming libre. Ngumiti siya saka hinawakan ng pisngi ko. Lilipat na kayo sa mas maayos na bahay. Medyo malapit lang sa bahay ko. Sa subdivision kung saan ako nakatira. Bakante ng bahay ko ron sa bandang dulo ng subdivision. At gusto kong kayo nang tumira doon. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi na kayo pwedeng manatili rito. Dagdag niya habang nakatingin sa paligid ng apartment na halatang masikip at luma na. Masyado na itong luma at maliit. Ipaparenovate ko na rin to. Pero nakakahiya naman. Bakit ka nahihiya? Dahil sa'yo nakakangiti ulit ako. Nakakalabas ulit ako at napupuntahan ko ang lugar na gusto kong puntahan. Kahit papano, naging masaya ulit ako. At gusto kong magpasalamat sa'yo. Kaya alika na. May mga tao akong tutulong sa inyo para makalipat kayo ron. May darating na rin na truck para maghakot ng iba niyong gamit na medyo okay pa. Pero ang iba, itapon na. Bibilhan ko na lang kayo ng bago. Hindi na ako nakapagsalita pa. Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit habang siya'y hinahaplos ang buhok ko. Dinala niya kami sa bagong bahay na titirhan namin. Sa unang tingin pa lang, hindi ko na napigilang mapanganga dahil sa lakit ganda ng bahay. Parang hindi ko kayang isipin na doon na kami titira mula sa dating masikip at luma naming apartment. Ate! Mahinang tawag ni Ella habang nakatingin sa paligid. Dito na po tayo titira? Oo, sagot ni Rudolph. Biglang napangiti si James at tumakbo papasok sa loob, habang si Ella naman halos hindi makapaniwala sa nakikita niya. May sarili po kaming kwarto? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Tumango ako kahit ako mismo ay hindi pa rin makapaniwala. Naghiyawan ang mga kapatid ko sa tuwa, habang si Mama nakangiting pinagmamasdan ang mga kapatid ko. Salamat Rudolph, sobrang saya ng mga kapatid ko. Ang ganda-ganda ng bahay nito. Mukhang mahal ang parent mo rito ah. Nakakahiya talaga. Huwag mong isipin yun. Masaya akong makita kayong masaya. Lalo ka na. Kaya huwag ka na magpasalamat. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero ang masasabi ko lang, sobrang saya ko. Aurora, muli niyang tawag. Bakit? Sagot ko. Gusto kitang alagaan. Sabi niya ng diretsyo. Nanlaki ang mata ko dahil hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Aaminin ko, noong una, kaakit-akit ang ganda mo kaya't naisip ko ang kondisyong yun. Pero habang tumatagal ang mga araw na magkasama tayo, nakita ko kung anong klase kang babae. Mahal na mahal mong pamilya mo at hindi ka makasarili. Sa mga araw na yun, napagtanto ko na napapasaya mo na ako at madalas na kitang naiisip. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa ginawa niyang pag-amin. Alam kong hindi madali para sa'yo mga sinasabi ko pero yun ang totoo. Alam ko rin na medyo naiilang ka sa akin kasi masyadong malayo ang agwat natin sa isa't isa. Pero ipinapangako ko sa'yo, gagawin kitang Reyna Aurora. Ibibigay ko sa'yo ang lahat, mahalin mo lang ako. At sa sandaling yon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaluha ako. At hindi yun dahil sa gagawin niya o ibibigay niya ang lahat sa akin. Kung hindi dahil nalaman kong mabuti siyang tao. Isang taong kailangan ng pagkalinga at pagmamahal. At alam ko sa sarili ko na gusto ko na rin si Rudolph. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi ko habang umiiyak. Pero nagugustuhan na rin kita. Nagliwanag ang mukha niya saka ngumiti ng malawak. Hinaplos niya ang mukha ko saka hinalikan sa labi. Salamat Aurora, hindi kita pababayaan. Madamdaming sabi niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Na meron akong kasama sa buhay na handa akong alalayan. Mabilis na dumaan ang 2 buwan. Akala ko doon na matatapos ang problema namin. Ang akala ko magiging tuloy-tuloy na ang saya. Pero mali ako. Isang hapon habang abala ko sa kusina, bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng hindi ko inaasahang makikita. Walang mga kapatid ko dahil pumasok at si Mama naman mahimbing na natutulog sa taas. Ang layo na pala ng narating mo ha? Sabi nito habang nakatingin sa paligid. Napalingon ako. Tita Bebang,
Mahina akong sabi. Ngumisi siya habang papalapit sa akin. Hindi ko akalain na ganyan ka na pala, sabi niya. Mula sa hirap naging sosyal bigla. Ibang klase rin ang naisip mong paraan, Aurora. Tita, anong ginagawa niyo rito? Tanong ko. Binibisita ang pamangkin kong marunong dumiskarte sa buhay. Sagot niya na may halong pangmamaliit. Nagsalubong ang kilay ko. In fairness, magaling ka ha? Tita, malandi ka lang talaga't inakit mo ang landlord nyo para umasenso. Ibang klase ka, pamangkin. Talagang wala ka nang maisip na paraan kahit katawan mo nang ginamit mo, ano? Parang may sumampal sa akin at hindi ako agad nakapagsalita. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Sagot ko habang nakatingin sa kanya. Talaga? Paano hindi ko alam? Talagang ginamit mo ang katawan mo para umangat sa buhay. Yun lang yun. Akala mo yata hindi ko malalaman? Kinuyom ko ang kamao ko. Ano naman sa inyo kung ginamit ko ang katawan ko? Sa bagay, wala naman kasi kayong ganda. Wala rin kayong magandang katawan kaya't walang maaakit sa inyo. Napanganga siya at saka matilim na tumingin sa akin. Wow! Ang yabang mo na porket nagkapera ka na dahil sa pagiging bayaran mo? Asar akong natawa. Well, para sabihin ko po sa inyo tita, hindi ako bayaran. Sa katunayan boyfriend ko si Rudolph. At mahal na mahal niya ako kaya nga buhay rin na ako sa kanya. At kung hindi mo matanggap yon, hindi ko na problema yon. Umalis na ho kayo rito sa bahay bago pa ako mawalan ng respeto sa inyo. Bumuntong hininga siya sa kasarkastikong natawa. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko palalampasin ang pambabastos mo sa akin. Humanda ka. May pagbabanta niyang sabi bago lumabas ng bahay. Napairap na lang ako sa hangin. Kahit kailan talagang babaeng yun napakasama ng ugali. Ayaw niya kasing nalalamangan siya. Sa lahat ng kapatid ni Papa, siya lang ang masamang ugali. Rudolph's point of view. Nung una, gusto ko lang namang maranasang maging masaya ulit. At bilang lalaki, yun ang gusto kong maranasan. Ilang taon din walang babae sa buhay ko. Ni minsan hindi ko pinaligaya ang sarili ko. Kaya aminado kong mali na sinamantala kong sitwasyon ni Aurora. Pero hindi ko alam na mamahalin ko siya matapos ng 3 gabi na yun. Hindi ko na malaya na magiging masaya akong kasama siya. Parang binigyan niya ng liwanag ang madilim kong mundo. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa akin. Biglang nagyaya ng swimming ang side ni Papa eh. Yung 2 tita namin, pati isang tito namin. Kasama yung mga pinsan namin. Parang ayokong sumama. Alam kong lalaitin lang nila kami. Kasi gano'n naman sila tuwing may ganyan. Hinawakan ko siya sa kamay. Hindi na mangyayari yun ngayon. Sumama ka, akong bahala sa inyo. Sigurado ka ba? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Tumango ako. Oo, ako nang mag-aayos. Sasamahan kita. Napangiti siya saka yumakap sa akin. Hindi ko hahayaang muling bastusin siya ng kahit na sino. Kinabukasan, ako na mismo ang nakipag-ugnayan sa mga kamag-anak nila Aurora. At nang marinig nila na akong sasagot sa lahat mula sa resort hanggang sa pagkain, ay hindi na sila nagdalawang isip pa na pumayag. Doon ko lalong nakita kung gaano sila kaiba sa kanya. Dahil habang siya'y nag-aalangang sumama, dahil sa takot na maliitin, ang mga kamag-anak niya'y masaya agad sa isipin dahil wala silang gagastusin. Pinili ko ang isang kilalang beach resort na hindi matao at may magandang view. Gusto kong maging maayos ang araw na yon para sa kanila at para kay Aurora na matagal nang hindi nakakaranas ng ganitong klaseng lakad kasamang pamilya niya. Ayos ng lahat, sabi ko sa kanya habang inaabot ang details ng booking. Napatingin siya sa akin. Ganon kabilis? Oo, hindi mo kailangang mag-alala. Nakahanda ng lahat. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta, gusto ko lang na maging masaya ka palagi. Dumating ang araw ng outing at kitang-kita kong kaibahan ng ekspresyon ng mga kamag-anak niya. Mula sa pagdating pa lang namin. Habang si Aurora at ang mga kapatid niya, tahimik lang na masaya. Ang iba naman, halatang nagulat at impress sa lugar na pinili ko. Grabe, ang ganda naman dito. Sabi ng isa sa mga pinsan niya habang tumitingin sa paligid. Siyempre, si Rudolph ang nagbayad.
Singit ni Bebang na may halong tono ng parang may gustong ipahiwatig. Hindi ko na pinansin yun. Mas mahalaga sa akin na mag-enjoy si Aurora. Nagpunta kami sa cottage na naka-reserve para sa amin. At habang abalang lahat sa pag-aayos ng pagkain, tahimik lang akong nakatingin sa kanya na abala rin sa pagtulong sa mga kapatid niya. Masaya ka ba? Tanong ko nang lumapit ako sa kanya. Oo, sagot niya habang nakangiti. Matagal na rin kasi kaming hindi nakakapunta sa dagat. Tumango ako. Sa sandaling yon, sapat na sa akin na makita siyang ganito. Makalipas ang ilang oras, sabay-sabay kaming naupo sa mesa para kumain. Habang masayang nagkakwentuhan ng iba at nag-aagawan sa pagkaing inihanda, hindi nagtagal ay nagbago ang ihip ng hangin nang magsalita si Bebang. Ang swerte mo naman, Aurora! Sabi niya habang nakatingin kay Aurora. Hindi ko akalain na ganito kalayo ang mararating mo. Napakurap si Aurora. I-share mo naman ang paraan mo para makakuha ng mayamang lalaki. Dagdag pa niya habang may halong pang mamaliit ang boses. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko ng diretsyo. Bahagya siyang nagulat nang magsalita ako. Oh, wala naman. Napansin ko lang na bigla kasi siyang umasenso. Siyempre, isang mayamang katulad mo ang napikot niya, di ba? Butit pinatulan mo siya kahit alam mo kung gaano sila kahirap. Sa iyo na iaasang pamilya niyan. Tumaas ang kilay ko. Hindi niya kailangang gumawa ng kahit na anong masama para makarating sa kung nasan siya ngayon. Sabi ko habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Natahimik ang lahat. Hindi ko kayang makitang minamaliit si Aurora sa harapan ko. Hindi niya ako inakit kagaya ng pinagkakalat mo. Akong lumapit sa kanya. Oo, may iisip mong pera lang ang habol niya sa akin kasi masyado na akong matanda na para sa kanya. Pero ni minsan wala siyang hiningi sa akin. Ako pa ang namimilit sa kanya na bilhan siya ng mga bagay na wala siya. Ako ang nagkukusa. Kaya bakit ka ganyan sa pamangkin mo? Napatingin ang lahat sa akin. At kung may problema kayo ron, problema nyo na yun. Hindi na nakasagot si Bebang. Nakita ko ang pagkapahiya sa mukha niya. At sana naman matuto kang rumispeto sa pamangkin mo. Imbis na masaya ka kasi naging maayos ang buhay nila, hinihila mo pa siyang pababa. Hinawakan ko si Aurora sa kamay saka hinila palayo sa mga kamag-anak niya. Simula ngayon, wala nang pwedeng mang-api sa kanya at sa pamilya niya. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Mabilis na lumipas ang 7 buwan na parang isang iglap lang kung iisipin. Sa dami ng nangyari sa buhay ko sa loob ng panahong yun, hindi ko na napansin kung papaano akong unting-unting nagbago mula sa lalaking tahimik at sarado sa mundo patungo sa isang taong muling natutong ngumiti at maghanap ng saya sa simpleng mga bagay. Ang lahat ng yon dahil kay Aurora na hindi ko inaasahang papasok sa buhay ko. Siya lang palang magbibigay ng liwanag sa mga araw na matagal ko nang tinanggap na magiging madilim habang buhay. Sa loob ng 7 buwan na magkasama kami, naging masaya ang pagsasama namin na hindi ko na naramdaman sa matagal na panahon. Sa tuwing umuwi ako galing sa pag-aasikaso ng negosyo ko, ay may naghihintay sa akin na hindi lang basta kasama. Kung hindi isang babae na kayang punuin ang katahimikan ng bahay ko, ng ingay ng buhay at saya. Sa bawat simpleng usapan namin sa hapagkainan o sa sala, ay nararamdaman kong bumalik na ako sa dating ako. Lumipat na si Aurora sa bahay ko. Nung una, napansin ko ang pag-aalinlangan niya dahil hindi siya sanay sa ganito kalaking bahay at sa ganitong klase ng buhay. Pero habang tumatagal ay nakita ko kung papaano siyang unti-unting nasasanay. Pero kahit kailan, hindi siya nagyabang sa iba. Hindi pa rin ako sanay, sabi niya minsan habang nakatayo sa gitna ng sala at nakatingin sa paligid. Masasanay ka rin, sagot ko habang pinagmamasdan siya. Para kasing hindi ko deserve ang lahat ng ito. Pinaghirapan mo ito tapos basta lang akong nakinabang. Uweno naman, mahal kita at gusto kong ibigay sa iyong lahat. Kaya sana huwag ka nang mahiya pa sa akin. Ilang buwan na rin tayong nagsasama at hindi ka nababalik sa dati mong buhay. Napatitig siya sa akin at saka hinaplos ang mukha ko. At ako naman ay hinalikan siya sa noo sa kaniyakap.
Sa simpleng usapan na yun ay nadadama ko na masaya siya kahit hindi niya sinasabi sa akin. Hindi ko rin pinabayaan ang pamilya niya dahil alam kong malaking bahagi ng buhay niya ang mga ito. Kaya ang bahay kung saan ko sila pinatuloy, ibinigay ko kay Aurora at ipinangalan na sa kanya. Para hindi na sila mag-alala sa renta at para magkaroon sila ng sariling bahay na matatawag nilang kanila. At nang sabihin ko yun sa kanya, ay hindi niya napigilan ng sarili niyang maiyak habang nakatingin sa akin na para bang hindi makapaniwala sa ginawa ko. Sa amin na talaga yun? Tanong niya habang nangingilid ang luha. Oo, basahin mong titulong yan. Pangalan mong nakalagay kasi sa'yo ng bahay na yon. Hindi mo na maiisip na magre-rent pa kayo sa akin ng bahay. Rudolph! Hindi na niya ituloy ang sasabihin niya dahil napaiyak siya at niyakap ako ng mahigpit. Huwag ka nang umiyak pa. Gusto ko lang na maging masaya ka palagi. Grabe ka na talaga. Sobrang nakakaiyak naman kasi sa tuwang ginawa mo. Bahay mo yun tapos basta mo lang ibibigay sa akin. Aanhin ko naman ng maraming bahay kung walang makikinabang, di ba? Basta lahat gagawin ko para sa'yo. Makita lang kitang masaya. Hindi ko alam kung papaanong ipaliliwanag pero sa sandaling yun, mas lalo kong naramdaman na tama ang ginagawa ko. Dahil hindi lang siyang pinapasaya ko, kung hindi pati ang pamilya niya na matagal nang dumaranas ng hirap. Naglagay rin ako ng kasambahay sa bahay nila para hindi na mahirapan ang mama niya sa araw-araw na gawain. At para may mag-alaga rito, lalo na't may sakit ito. Sa tulong na yun ay mas lalo kong nakita kung papaano gumaan ang buhay nila at kung papaano bumalik ang sigla ng mga kapatid niya. Hindi na nila kailangang mag-alala sa gastusin sa ospital at sa pag-aaral. Si Aurora naman, hindi ko hinayaang manatiling walang ginagawa dahil alam kong ayaw niyang umasa lang sa akin. Kaya isinama ko siya sa pagmamanage ng mga paupahan at commercial properties ko. Nung una, nag-aalangan siya. Pero habang tumatagal nakita ko kung gaano siya kasipag at kung gaano siya kabilis matuto. Ganito palang ginagawa mo araw-araw? Sabi niya minsan habang magkatabi kaming nakaupo sa opisina at tinitingnan ng mga dokumento. Oo, lahat kailangan kong i-check para malaman kung maayos bang lahat. Huwag kang mag-alala, kasama mo na ako sa pagmamanage ng mga ito. Napangiti ako saka hinawakan siya sa kamay. Kapag nawala ako sa mundong to, ikaw nang bahala sa mga ito. Hinampas niya ako sa kamay. Bakit naman ganyan ang sinasabi mo? Wala lang. Siyempre, mas matanda ako ng maraming taon sa'yo. Kaya siguradong ako ang mauuna sa atin. Ewan ko sa'yo, huwag kang nagsasalita ng ganyan. Mula noon ay naging parte na siya ng trabaho ko. At sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang siya babae na minahal ko, kung hindi partner na gusto kong makasama sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Isang gabi habang nakaupo kami sa teres ng bahay at pinanonood ang ilaw ng lungsod sa malayo, naramdaman ko na kailangan ko nang sabihin sa kanya ang bagay na matagal ko nang iniisip dahil hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko at gusto kong malaman niya kung gaano siya kahalaga sa akin. Aurora, tawag ko habang nakatingin sa kanya. Yes? Sagot niya habang nakaharap sa akin. May gusto kong sabihin sa'yo. Tumaas ang kilay niya. Gusto ko nang bumuo ng pamilya. Dagdag ko. Natahimik siya sandali. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Hindi ko alam kung tatanggapin ba niya o hindi. Pero sa mga sandaling yun, handa akong tanggapin ang kahit na anong sagot niya. Bigla siyang ngumiti saka siya tumango. Wala naman akong problema doon. Ayos lang naman sa akin kung gusto mo na magka-baby tayo. Maayos ang kalagayan ng pamilya ko. Kayang-kaya na rin ng mga kapatid kong sarili nila. Kaya walang problema kung magfo-focus na ako sa atin. Sagot niya habang nakatingin sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napangiti ako ng malawak at hindi mapigilang maiyak sa tuwa. Talaga? Tanong ko na parang hindi makapaniwala. Tumango siya. Oo naman, bakit hindi? Sigurado akong maganda o gwapo ang magiging anak natin dahil napakagwapo mo. Natawa ko ng mahina at saka ko siya niyakap ng mahigpit. Sa wakas, natagpuan ko ng bagay na matagal ko nang hinahanap. Isang pamilya kasama si Aurora na mahal ko. Aurora's point of view. Dumaan pa ang ilang buwan. Tuluyan na nga akong nabuntis.
Sobrang saya ni Rudolph dahil sa wakas, mabubuo ng pamilya namin. Sa tagal naming nagsama, hindi niya ako hinayaang maging malungkot. Madalas nga akong naiiyak sa tuwa dahil sa mga ginawa niya. Anak, kamusta ka naman? Huwag mo kaming intindihin ng mga kapatid mo, ha? Ayos na kami rito. Alagaan mong sarili mo dahil buntis ka. Sabi sa akin ni Mama. Kasalukuyan akong nasa bahay nila Mama dahil dinalaw ko sila. At sinabi ko rin na buntis na ako. Ayos na ayos po ako, Mama. Ikaw, kamusta ka na po? Maayos na ako, anak. Bihirang-bihira na akong hingalin. Parang biglangang lumakas ang katawan ko. Nakangiting sabi niya. Nagkwentuhan pa kami ni Mama hanggang sa may biglang kumatok sa labas ng gate. Pagkatingin ko, naroroon si Tita Bebang. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay na parang kung sino. Ano, Aurora? Talagang tumaas ang tingin mo sa sarili mo, ano? Panay ang chat ko sa'yo. Manghihiram lang ako ng 1,000 pero hindi ka man lang nagre-reply kahit online ka naman. Bakit ang damot mo? Gigil niyang bulyaw sa akin. Bakit nagagalit ka, tita? Nung kami ang nangihiram sa'yo at ganyan ang ginawa mo sa amin, nagalit ba ako? At isa pa, ayaw kang pahiramin ni Rudolph dahil sa ugali mo. Sarkastiko siyang natawa. Talaga ba? Baka pinalulusot mo lang yan. Ayaw mo lang talaga akong pahiramin kasi madamot ka. Binibilog mo na gustong ulo ng asawa mo para hindi ka makatulong sa iba. Imbes na mag-share ka ng blessings dahil umangat ka na, naging madamot ka pa. Sumasama ng ugali mo. Alam mo, Bebang, umalis ka na lang. Ikaw ang akala mo'y kung sino eh. Nung walang-wala kami para kaming tae sa paningin mo. Tapos ngayon ikaw na nga itong manghihiram ay akala mo kung sino ka pa. Hindi mapigilang sabi ni Mama. Matalim na tiningnan ni Bebang si Mama. Wow! Nakakapagsalita ka na ng ganyan ngayon porket maayos ang kalagayan mo? Porket okay ka na? Yumabang ka na. Ang kapal din ng mukha mo, ano? Kung buhay pa sanang kapatid ko, baka matagal na kayong iniwan. Dahil mga wala namang kayong kwenta. Lumayas ka na nga rito kung ayaw mong ipadampot na kita. Hindi ko napigilang sigaw dahil sa galit. Matalim ko siyang tiningnan. Kumukulo ng dugo ko sa tiyahin kong bruha. Wala kang karapatang ganyanin ng nanay ko. At lalong wala kang karapatang umasta na akala mo kung sino ka. Ikaw nga itong may kailangan, ikaw pang mayabang. Kaya ka kinakarma dahil sa kasamaan ng ugali mo. Umalis ka na nga rito. Hindi ka makakatanggap ng kahit na anong tulong mula sa akin. Dahil kahit kailan, hindi mo kami tinulungan. Palagi mo kaming tinatapakan noon. Kaya layas. Kitang-kita ko ang labis na gulat sa mukha niya. Habang ako naman nanggagalaiti sa sobrang galit. Taas noo siyang lumabas ng bahay. Lumapit sa akin si Mama at saka hinawakan ako sa balikat. Kahit kailan talagang babaeng yun, napakasama ng ugali. Kung buhay pa sanang papa mo hindi niya magagawa sa atin yan. Mahinahong sabi ni Mama sa akin. Hindi na ako papayag na apihin niya pa tayo, Mama. Tapos na tayo sa ganun. Tama ng panlalait niya at pangmamaliit niya sa atin. Sabi ko sabay hingang malalim. Hindi ko na malayan kung papaanong lumipas sa mga buwan. Dumating ang araw na hindi ko malilimutan. Habang nakahiga ako sa kama ng ospital at hawak ni Rudolph ang kamay ko ng mahigpit, pilit kong kinakaya ang sakit dahil sa wakas darating na ang batang ilang buwan ko nang dinadala. At kahit kinakabahan ako, hindi ko maiwasang mapangiti dahil alam kong sa bawat sakit na nararamdaman ko, katumbas nitong isang bagong buhay na bubuo sa pamilya namin. Aurora, nandito lang ako. Sabi ni Rudolph habang hinahawakan ng kamay ko at hindi inaalis ang tingin sa akin na parang gusto niyang akuin ang sakit na nararamdaman ko. Oo, salamat. Kaya ko to. Kakayanin ko. Sagot ko habang hinihingal at pilit na pinipigilan ng sarili kong sumigaw. Konti na lang. Lalabas na si baby. Dagdag niya habang mas hinigpitan ang hawak sa kamay ko. At sa ilang sandali pa'y narinig ko ang iyak ng sanggol na agad na nagpatigil sa lahat ng takot at sakit na nararamdaman ko. Sa wakas ay nasilayan kong anak namin na malusog, na siyang tuluyang nagbigay ng panibagong kahulugan sa buhay ko. Congratulations! It's a healthy baby girl! Sagot ng nurse. Napangiti ako habang nangingilid ang luha ko. At nang ilapit sa akin ng sanggol, hindi ko napigilan ang sarili kong maiyak. Dahil sa wakas,
Hawak ko ng anak namin. Damang-dama kong init ng maliit niyang katawan na parang nagpapaalala sa akin ng lahat ng pinagdaanan ko ay may dahilan. Rudolph, mahina akong tawag. Lumapit siya at nang nakita niyang anak namin ay hindi niya napigilan ang sarili niyang mapaluha habang nakatingin sa sanggol. Para bang hindi siya makapaniwala. Ang ganda niya, sabi niya habang nangingilid ang luha. Napatawa ako ng mahina. Mana sa akin. Ngumiti siya. Oo na, parehas kayong maganda. At sa sandaling yun, alam kong kumpleto na kami. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman namin ni Rudolph. Pag uwi namin sa bahay, hindi na kailangang mag-alala sa pag-aalaga ng anak namin. Dahil si Rudolph mismo ay hindi ako pinababayaan kahit sandali. At sa tuwing iiyak ang anak namin, siya agad ang unang gumagalaw. Hindi niya hinahayaan na mapagod ako kahit gusto ko ring tumulong. Ako na, sabi niya habang kinukuha ang bata sa crib. Kaya ko naman, sagot ko habang nakaupo sa kama. Magpahinga ka na lang dyan, sagot niya. Napailing ako habang napapangiti. Hindi naman ako baldado eh. Para sa akin oo, at isa pa, hindi biro ang mga anak, kaya dapat nagpapahinga ka lang. Sagot niya na may halong biro. Napatawa ako. Grabe ka naman. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka at mabawi ang lakas mo. Dagdag niya. Sa tuwing makikita ko siya na ganito kaalaga sa amin, mas lalo kong nararamdaman kung gaano niya kaming kamahal. At kung gaano ako kaswerte na napunta siya sa buhay ko kahit hindi magandang naging simula ng lahat. Kapag tulog ng anak namin ay siya naman ang nag-aasikaso sa akin. Pinapahiga ako ng maayos. Inaayos ang unan ko at kung minsan pinapakain pa ako na para bang hindi ako marunong kumain mag-isa. Rudolph, sobra ka na. Sabi ko minsan habang pinapakain niya ako. Hayaan mo na ako, ganito ako mag-alaga. Parang hindi na ako gumagalaw. Talagang hindi ka pwedeng gumalaw dahil baka mapagod ka. Ewan ko sa'yo, ang OA mo na. Natawa na lang ako habang pinanonood siya. Dahil sa totoo lang, hindi ko akalain na may lalaking kayang magmahal ng ganito sa akin. Makalipas ang 1 taon, dumating ang araw na matagal naming pinaghandaan at hinintay. Sa wakas ay magaganap ng kasal namin na hindi ko inakalang darating sa buhay ko. Pero ngayon, narito na ako. Suot ang puting gown habang nakatingin sa salamin at hindi makapaniwala na ako yon. Ang babaeng dati ay walang-wala. Ngayon na ikakasal sa lalaking minahal ko ng buo. Ate, ang ganda mo, sabi ni Ella habang nakatayo sa likod ko at nakatingin sa refleksyon ko. Salamat, sagot ko habang napapangiti. Excited ka na po ba, ate? Tanong niya. Tumango ako. Sobra. Pagdating ko sa venue na nasa tabi ng dagat, agad kong nakita si Rudolph na naghihintay sa harap. Sa paraan ng pagtingin niya sa akin, damang-dama kong pagmamahal na hindi niya kailangang sabihin dahil kitang-kita yon sa mga mata niya. Habang naglalakad ako papalapit sa kanya, naramdaman kong kaba at saya na magkahalong gumugulo sa dibdib ko. Sa bawat hakbang ko, ay mas lalo kong nararamdaman na tamang lahat ng nangyari sa buhay ko. Dahil kung hindi ko pinagdaanan ang lahat ng yon, ay hindi ko makikilala ang lalaking ito na ngayon ay naghihintay sa akin sa harap ng altar. Pagdating ko sa tabi niya, hinawakan niyang kamay ko at bahagyang ngumiti. Ang ganda mo, bulong niya. At ang gwapo mo, sagot ko habang nakangiti. At nang dumating ang oras ng vows, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Rudolph, simula ko habang nangingilid ang luha ko. Hindi ko akalain na darating ka sa buhay ko sa paraang hindi ko inaasahan. At hindi ko rin akalain na ikaw ang magiging dahilan kung bakit matututo akong magmahal ng ganito. Dahil nung una, ang nasa isip ko lang ay mabuhay kami ng pamilya ko. Pero dumating ka at binigyan mo ako ng higit pa ron. Hindi mo lang kami tinulungan kung hindi. Minahal mo kami ng totoo. At ipinakita mo sa akin na may mga taong kayang piliin ako araw-araw. Kahit gaano akong kahirap mahalin. Kaya ngayon, hindi ko na napigilan ang luha ko habang nakatingin sa kanya. At nang siya naman ang magsalita, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya.
Aurora, akala ko tapos ang buhay ko nang mawala ang asawa ko at tinanggap ko na hindi na ako magiging masaya ulit. Pero dumating ka sa buhay ko at binago mong lahat. Hindi mo lang ako pinasaya, kung hindi tinuruan mo kong mabuhay ulit at mahalin ang bawat araw na kasama ka. Kaya pinapangako ko na hindi kita pababayaan. Hindi kita sasaktan at gagawin kong lahat para mapasaya ka. Dahil ikaw at ang pamilya natin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Natahimik ang buong paligid habang parehas kaming umiiyak. At nang matapos ang seremonya, dahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinawakan ang mukha ko bago ko halikan sa harapan ng lahat. Isang halik na puno ng pagmamahal. Isang halik na nagsisilbing simula ng panibagong buhay namin bilang mag-asawa. At sa sandaling yon, wala na akong mahihiling pa. Dahil sa wakas, kumpleto na ako. Wakas.